So, yun guys, ang mga diferensya. Dapat sana talaga mag-ipon at saka magnegosyo, kasi wala kang makikitang empleyado na naging mayaman. Lahat ng mga negosyante lang, sa negosyante mo lang makikita na umasinso, na gugrow ang business nila. Sa empleyado talaga guys, hanggang doon lang talagang buhay natin. Makakain, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay. Tapos sa mga anak natin ganon din, ibang mentality. Pero sa mga ibang lahi nga, yung mga Chinese, Indian, ganon. Tapos may mga sasabing ang mga Pilipino daw magagaling kaysa ibang lahi. Parang sa akin lang guys, walang kuan. Hindi ako diyan. Kasi ang Pilipino kasi kadalasan parang sinusunod natin yung mga American, European, yung mahilig sa mga signature, sa mga, lalo na sa mga lahat ng kahit konti lang yung income, sinusunod yung luho. Pero sa ibang lahi guys, sila, masinop sila, mahilig silang mag-ipon. Mga kasama ko sa trabaho guys, maliliit lang mga sahod, parang tingin natin kawawang kawawa. Pero inahambing ko ang sarili ko sa kanila. Sila pala sa bayan, sa bansa nila, grabe, ang lalaki ng mga bahay, parang 3-story building. Paano nila naipon yan? Ang liit lang naman ang sahod. Ganito pala yan guys. Sa kanila guys, kahit hindi sila magpadala ng 3 months, mabubuhay yung pamilya na sa bansa nila, kasi may sarili silang income. Hindi inasahan yung sahod nila. Yung sahod ng kinikita sa ibang bansa, yun ang iniipon nila habang nasa ibang bansa sila. Every 3 months, halimbawa 3 months silang padala, iniipon kahit maliit lang sahod. Pagpadala nila doon, buo yun. Yung iba ginagawang negosyo. So doon sila nag-i-improve guys. Tsaka kahit umuwi sila sa Pilipinas, hindi sila natatakot. Kasi umuwi sila sa bansa nila, hindi sila natatakot kasi may sila, may sarili ng negosyo. Hindi sila pang buhay na naging impress. Sa atin, tumatanda na lang hanggang maging yung for good na lang. Kahit mag for good nga, hindi pa rin uuwi sa Pilipinas kasi wala para tayong manok kahigto ka. Pag malaki ang sahod, sa luho din. Example, may cellphone na bagong labas, bagong model, bibili yan. After mga ilang buwan, mayroon na bagong unit, papalit, bibili yan naman yan. Lahat sa mga hindi lang sa cellphone, example lang yan. Kahit sasakyan, ganun din. Kasi para tayong walang satisfaction. So kaya ganyan ang mga OFW, na kahit dapat umuwi na tayo kasi nga tama na ang pagkuhan, wala pa rin, ganun pa rin ang buhay. Hanggang dumating ang panahon, malalaman natin matanda na pala tayo. Wala, parang ganun na rin. Kaya nga, sabi ko, ganun na pa rin ang rotasyon. Nasasabi ko yan kasi nakikita ko yan talaga Yan talaga ang nakikita ko sa buhay hindi lang sa lahat ng OFW. Dapat ibahin natin ang mentality na sana na maisip ko nga mas maganda pa nga sa Pilipinas kasi sama po pamilya mo, kahit hindi naman ang buhay sa hindi naman ang pira talaga ang nakakapagpasaya sa buhay. Ang importante talaga kasi may nakita ko kahit sa atin lang, simple lang ang bahay nila, parang nakakain naman, wala namang kung narinig na tao namatay sa gutom. Kasi pag magsipag ka, makakain ka talaga, kasama mo mga pamilya mo. So mga nagbabalak siguro guys, kailang i-advise natin, hindi naman ko sinasabi na hindi tayo mag-upload. Pwede siguro kung maibalik pa na, ayun sinasabi sa kasama ko, yung tinatawag sa ibang lahi na golden life. Sa akin guys, parang nasasayang yung golden life natin sa buhay. Kasi ang golden life, yung ma-enjoy mo, kasi ang buhay natin once in a lifetime lang yan. Pag pumana o mawala na tayo sa mundo na to, wala na, hindi mo na mabalik na babalik ka kung ano pang mga kaya enjoy natin ang sarili kung anong meron. Kasi yun nga sinasabi ko, kanya-kanyang destinasyon natin, o kanya-kanya tayong kapalaran. At anong gawin natin, kung yan talaga nakatalaga, yun talaga. So
Yun ang obserbasyon ko guys. Sa ano lang sa akin lang yan, hindi ko naman lahat. Pero nakikita ko kasi yung iba nga kita ang laki ng sahod, laki ng mga magandang profesional. Pero pag titingnan mo mabuti, ganun pa rin ang bagsak. Pag wala ng trabaho, pagkaedad na wala ng trabaho. Example, mga seaman's guy. Ang laki, kapitan sa barko, ang laki ng pinangsahod, laki. So yung mga anak hindi din ganun din. Pag huminto na sa pagsampa ng barko, hindi lang sa seaman, basta huminto na sa pag paghanap buhay, ganun din ang mga anak nila. Wala din ganun kasi nga walang naipundar eh. Sabang malaki pang kita, ang iniisip parang luho lang, ganyan. So wala din improvement. Kasi halimbawa, mga material na bagay, nasisira yan. Kahit anong ganda ng mga sasakyan mo, yan ang patay na assets. Kung bili mo ng 1 milyon na yan, pagdating ng panahon, wala yung milyon mo. Yung iba, marunong maganda yung assets mo, yung mga halimbawa, lupa, kahit ilang taon pa yan, doble o triple pang dyan, yung value. Yung bahay mo din, hindi mo rin kasiguruhan. Pag nililindol or nasusunog, wala din. So guys, ang nakikita ko lang, maganda talaga. Nagbi-business ka. Minsan naman ang business, lang naman yan. Maraming akong mga kasama, nagbi-business sila. Milyon kagad ang pinuhunan kasi sabi nila, pag milyon, malaki ang kita. Pag bagsak din, malaki. Maganda talaga yung business kahit maganda yung paunti-unti lang. Tapos, doon ka umasinso. Yun, mahirap na maging bumagsak kasi nadaanan mo alam mo yung mga strategy diskarte kasi mula ka sa maliit hanggang sa lumalaki. Hindi naman talaga ang pagsipag lang talaga at saka disiplina sa sarili. At saka kontento ka kung anong meron ka. The more na kontento ka kung anong meron ka, the more marami ang blessing kasi nga kasi the more na parang ang ambisyon mo, pag-iisip mo mas mataas, the more nahihirapan ka guys. Alam nyo ba guys, the more knowledge, more pain. Ako accept ko yan. Alam mo kung bakit? Bigyan kita ng example. Marami ka ng kalaman. Example sa trabaho mo lang. Ngayon, nalalaman mo na mayroon ka palang rights na hindi nasusunod. So ibig sabihin knowledge yan, no? Hindi nasunod sa kumpanya mo or sa amo mo or whatsoever. So ngayon, ma-stress ka at saka parang nasasaktan ka. Pero pag hindi mo alam, wala. Relax ka lang. Parang hindi ka ma-stress, hindi ka nasasaktan kasi hindi mo alam na mayroon ka palang rights na ganun. Kaya kung natin guys, sa mga kasaysayan ng tao sa mundo, nung wala pang knowledge ang tao, kung ibalik natin sa mga history or sa book, hindi lang ako magbensyon, basta ganon, kahit sa anong reliyon meron nandun nung wala pang knowledge ang tao, wala pa siya, puro kasiyahan at saka purong kasiyahan, parang walang katapusan, walang kamatayan, walang katapusang kasiyahan ang naranasan niya kasi nga wala siyang alam ang sa kanya ang isipan niya kumakain ganon. So wala siyang nagkaroon ng knowledge ang tao, doon niya naramdaman, doon na naramdaman niya yung kalungkutan, mga pasakit, kasi the more knowledge, the more pain. Yun nga guys, diba nung bata pa tayo, ang saya-saya, bakit tayo magandang bumalik sa pagkabata? Bakit? Kasi ibang bata pa tayo, wala tayong alam ang alam lang natin kumakain, naglalaro, diba? Nung palaki tayo, adolescent stage, hanggang naging adult, hanggang naging magkaroon ng pamilya, so marami kang responsibilidad. So doon mo ang kuwan ng buhay na ganito pala. So hindi ko man sinasabi na kailangan talaga yung balance ang dito sa buhay natin sa mundo. Yung kung anong meron ka, sumikap ka, enjoy mo sarili mo, maganda ka, piling pamilya mo. Kung anong sa kapitbahay mo, kaibigan, na-achieve sa buhay nila, okay sila, ganon. Kasi hindi mo naman masasabi na ang ganda ng buhay mo kasi mayroon kang ganyan. Hindi guys, lahat ng tao hindi parihas.
mayroong mga mayan, sabi mo ang ganda na, mayaman na sila. Hindi mo alam na stress din sila kasi sa pag-manage sa mga business nila or sa pamilya nila, wala na silang time. Ganun. Ang kasiyahan talaga guys, nasa puso yan. Sa bawat tao. Na kahit anong meron ka, naging happy ka. Marami akong nakikita guys na dami na akong napuntahang lugar to sa mundo. Pag i-compare mo ganyan, kailangan lang talaga ang simple na pamumuhay. Na yung kasi pag simple lang ang mo, doon mo mafe-feel na ang happiness sa buhay. Hindi mo masabi, ay mayaman sila kasi mayroon na silang ganyan. Hindi guys. Kadalasan pa sa mga magkalay sa pamilya, ang bagsak dyan, sira-sira. O pagkukunan mo sa percentage, mataas talaga. Mayroon namang nag-advocacy ngayon sa atin na in-encourage ng mga tao na kung kaya huwag nang umalis, diyan na lang kayo maghanap. Kasi nakita ko pag yung consistent yung income at saka pagsipag, saka magtulungan, asinso talaga ang tao. Yun ang nakikita ko sa kasi marami akong namit guys, mga kaibigan, mga kasama sa trabaho. Lahat ay sabi nila kung maibalik man, wala na ang buhay natin, hindi natin pwedeng maibalik pa. Sabing sana sa wala na. Kahit ako mismo, wala na, hindi na ganun. Kasi kung iba na talaga ang mundo ngayon pa. Kasi may mga kasaysayan, history, parang paulit-ulit lang yan guys. Siguro yung mga nakasulat sa books na mga history, parang talaga yan na dapat ganito. Pag tayo kasi tao, parang wala tayong walang satisfaction. Kailangan natin ng more. The more na gusto mo yung more, the more din na magkaroon ka ng mga agony or hindi ka na siyahan sa kung anong meron ka. Pero pag simple lang ang buhay mo, simple lang ang kung anong na-achieve mo, tapos happiness yun. Lalo na ngayon guys na ang mundo talaga wala na, kanya-kanya na. Kanya-kanya ng hindi mo malalaman. May mga batas na halimbawa, ang batas na ganito, ganyan, alam mo parang ginagawa lang siguro yan sa mga halimbawa sa mga politician kasi sa pansariling interest. Ganun. Ngayon, may mga pandemic. Dati mayroon namang mga pandemic, pero hindi natin malaman kung bakit hindi nila makakuha ng vaccine or whatsoever ganyan. Kasi parang ginagawa na ring business. Hindi pwede, pag hindi sinasabi ng isang na authorized na itong sabing okay yan, wala, hindi ka pwede. Kahit effective pa yung mga gamot, kasi hindi approve sa kuan. Negosyo ang nangyayari ngayon. Puro lahat na lang business. So wala na yung yung kumbaga sa atin sa Pilipinas guys, dati nandoon yung mga kumbaga yung ang tawag doon yung good manners. Ngayon wala na Kahit para mo sa mga bata nga, halimbawa mga bata ngayon, mga anak nyo na kuan, kasi ang sarap ng buhay, walang ginagawa, puro gadget na lang, ganyan. Pero nung sa atin, balikan nung tayo ay maliliit pa, isang utos ng nanay natin o magulang natin na ganyan, pag hindi ka sumusunod, palo or may parusa talaga. Kaya isang sabi nilang sumusunod ka talaga kagad. At saka rumirespeto sa mga matanda. Ngayon wala na guys, kahit sabihin ka lang, wait lang, maya pa, ganyan kasi nga sa social media, sa mga gadgets. At saka hindi niyo ba alam guys na ang gadget talaga or social media or television, yon ang nakapagpasira. Kasi palagi nakatutok yung yung mga bata diyan sa mga social media. Sinong nag-guide na? Mayroon nakalagay diyan na
parental guidance or whatsoever ganun, pero hindi naman yan masusundan ng bata kasi ang nakita sa bata kung ano nakita niya dyan sa kwan, ibig sabihin niya tama pala yung ganyan, so parang normal lang sa kanila ganon. Halimbawa yan kahit sa sa edukasyon, mga bata pag pinalo ng ngayon tingnan nyo, ang bata pag pinalo ng teacher wala na, baka matanggal sa trabaho yung teacher, dami ng so natatakot ngayon ang mga guro na may physical contact sa mga bata. Noon guys, grabe, may naalala ako pag mayroong mathematics na problem, pag hindi makapag-answer ka sa board, hindi ka makauwi, doon ka talaga sa hanggang ang mga kaklase mo uuwi na, or minsan yung eraser doon yung may yan sa chalk, doon mo ipagpag sa ulo mo, or minsan kasi dati ang mga teacher may mga stick, kasi ang stick pa naman galing sa atin, sabi ng teacher, class bukas magdala ng stick, gawa kami ng stick, masakit pa naman kasi yung iba yung mga matitigas na gaya sa bayabas, kung ano mga klaseng halaman yan yung ginagawa, kasi yung maganda talaga sa kayo na mamili yung teacher doon, yun ang gagawin ng stick kasi pangturo doon sa pitsara o tinatawag na blackboard. Yung pag magagalit ng teacher na hindi ka makasagot or maingay ka, yun tinutuso ka or pinapalo ka, minsan dumudugo talaga. So wala pa rin noon, wala yan allowed yan sa mga kuan, hindi ibig sabihin allowed, walang magreklamo kasi yun ang kasanayan. Saka yung mga bata doon, pag sinabing ng teacher na magalit na, tahimik talaga, or kung anong utos ng teacher pa lang, kumbaga isang salita lang teacher. Pero ngayon wala na, pag ginagawa mo yan wala na, kinabukasan tanggal na sa trabaho or mayroon ka ng kaso. So ngayon mayroon ng yung virtual, kasi nga nung corona bawal, so mga bata doon na sa bahay, online na, so high tech na ngayon kasi wala, hindi naman yung mga magulang doon nila maranasan, minsan ang bata nila hindi pala makapag-answer, so naiinis sila, kinukurot nila o minsan pinapalo. O bakit hindi sila pwedeng isumbong? Kasi nga naman guys, doon nga natin malalaman na minsan ang ating mga pag-iisip ng tao, akala natin mali, yun pala na nakatulong. Ang pagpalo, nakatulong naman talaga yan sa pagdisiplina sa tao. Parang training din guys, di ba? Ang mga sundalo, tinitraining sila, pinapahirapan sila para pagdating sa panahon ng mga kahirapan or yung actual war na talaga sa field, hindi sila basta-basta humuko, nakapag-survive sila kung anong paghirap yan. Parang ganun din tayo. Sana yun ang sa mga bata. Kasi pag ang mga bata, pag nandisiplina natin, pagdating sa panahon na sila ay, kasi darating lang ang time na mahirapan din sila. So hindi sila basta-basta sumuko. Naging survivor, maging sila, matibay. Sana accept nila yung gusto. Pero ngayon, yun nga nang mangyayari. So maraming mga pagbabago ngayon, maraming iba na talaga, kaya tayo maisip natin masarap balikan nung high school pa, elementary, kasi parang puro kasiyahan. Kasi nga yun nga, knowledge. Mayroon naman tayong masabi ang talino diyan, hindi ko din kasi masabi na pag ang matalino ay sino, kasi marami rin akong mga kabas na matatalino, wala naman, hindi naman. Mayroon namang, kung sabihin natin bobo, wala namang bobong tao talaga, kasi lahat tayo may utak nakadepende yan kung saan ginagamit. Kasi dito sa mundo, pag sinasabing edukasyon, may matalino sa math, sa science, o sa English, or whatsoever. Hindi naman lahat yan, kasi meron ding sa physical magaling sa sports. Kaya hindi nga lahat ang tao, hindi talaga, walang taong bobo talaga, kasi pag may utak meron kahit hayop nga natuto sila pag tinuturuan. How much more pa nga tayo? Depende nga lang yan sa paggamit sa naangkin nating kakayahan. Yun nga lang guys ang na-observe ko so wala na, kung ako lang, kung may balik lang ang panahon, ay ko ring ganito pa lang OFW, ang layo,
Kasi nakamiss talaga ba yung ang isipin guys, maganda talaga sa Pilipinas. Alam mo bakit? Sa Pilipinas guys, ang ganda ng unang-una guys, ang klima. Hindi mainit, masyadong mainit, hindi din masyadong malamig. May rainy season din. Ang ganda talaga guys. At saka ang paligid, maraming halaman, fresh air. Tapos pag i-compare mo, okay, halimbawa guys, Middle East. Alam mo ang diferensya sa Middle East? Pag tag-init, grabe ang init. Pag taglamig naman, grabe ang lamig. At saka yung hindi man may fresh air naman talaga dito guys kasi hindi polluted. Pero wala kang makita mga green kasi ang green kasi guys, napakaano yan sa mata, parang relax. Sa pag makita kang mga tanim halaman, parang na-relax yung ano mo. Tapos sa atin may mga daming mga beach, gusto mong maligo. Kahit sa ibang bansa, meron din yan. Sa Amerika, Europe, meron din yan. Mga ganyan. Pero iba naman sa kanila doon eh. Pag taglamig, grabe ang sobrang lamig. Talaga. So, ang daming sinusuot mong mga winter clothes. Pag ihi nga lang, hanapin mo na yung saan na ba yun, ang bigat-bigat. Kaya yung mga ibang lahi, gustong-gustong pumunta sa Asian country kasi, ang ganda ang klima sa atin eh. Isa dyan ang Pilipinas. Ang kulang na lang natin yung yung financial. So hindi naman talaga kasi ano bang kailangan ng tao? 'Di ba? Kumakain, karoon ng shelter, yung mga aspekto, shelter, ganun. Tayo lang nahirapan lang tayo kasi ang gusto natin naman yung malaking bahay, ganyan. Pero kung tutuusin natin guys, kahit ano pang mansion, ano pang bahay na pinakamalaki mo guys, hindi ka pa rin, dumating pa rin time na pag nagkaroon ka na, hindi pa rin makontento ang tao. 100% na guys, kahit sarili mo, isipin mo, magkaroon ka ng sasakyan, kahit sana magkaroon ako ng ganitong sasakyan, pagdating na meron ka din dyan guys, may nakita ka naman na ganyan, parang hindi enough hindi satisfied, kailangan yan, ganyan naman ang gusto ko. Pag may pira kang ganyan, parang ganyan naman ang gusto ko. Ganyan ang tao guys. Noon pa yan, nakasulat yan sa mga banal na aklat na ganyan. Kahit ang tao kasi mga stubborn talagang tao. Kaya doon nahihirapan tayong tao. Na hindi tayo makontento nang meron tayo. Gustong natin, kunin natin ang lahat. Meron akong guys, may kwento lang ako marami na nakarinig diyan siguro. Si Alexander, kung kilala niyo, isang Greek. Kaya ang tawag niya Alexander the Great kasi matindi 'yon. Kinconquer niya lahat, halos buong mundo na. Sa bata pa niyang edad, magaling na kawal, ninilid na yung mga tauhan niya hanggang dumating na sa Asia pag-conquer ganun. Kasi ang hinahanap niya guys, si Alexander kasi guys, hinahanap niya maging isang parang yun nga ang tao, ang ugali ng tao ba na gusto ang kinin niya lahat. So ngayon, dami na niyang conquer sa Europe, banda lahat, conquer na niya yan lahat. So pag may sumuway sa mga utos niya, kahit tauhan or closest niya, pinapatay niya para maging halimbawa na huwag kayong maging upo sa mga gusto niya. The more na ang pinapatay niya yung kumbaga right hand niya, lalong sinusunod siya ng mga tao kasi sabi ng mga tauhan niya, ito pala hindi pala tong natin leader kasi kahit na mag-anak kasi papatayin ka siya pag hindi ka sumusunod sa gusto niya. So ganun siya katinding leader. Ang nakapunta siya guys sa India guys kasi nga ang narinig niya, ang India mayroon doong mga immortal daw na hindi na walang kamatayan guys, yung mga yogi. Pagdating niya doon guys, ayun nga ang sinasabi niya sa mga tao na maghanap kayo ng yogi, dalhin niyo dito sa harapan ko kasi magtatanong siya kung paano ba maging immortal. So ngayon mga tauhan niya guys naghanap, ngayon dumating, nakita niya may nakitang ang mga tauhan niya, mga sundalo, nakitang may yogi. Yung sinasabihan ni yogi na
sumama ka sa amin kasi gusto kang makausap ng leader namin o yung parang king na rin yun, si Emperor Alexander. Ang yogi nakaupo lang dyan sa isang banda, parang kahoy na ganon, na mayroon din kasi yung mga yogi, mayroon yan silang ritual kumbaga. Tapos sabi ng yogi, ba't ako alis, dito lang ako. So, pag hindi ka umalis, hindi ka sumama sa amin, papatayin ka rin, puputulin namin yung, pugutan ka namin ng ulo. Mga soldier ni Alexander the Great, matindi yon, mga sanay sa bakbakan yon, lahat ng gira yon, walang kinatakutan, mga skillful army yon. Sabi ng yogi, ay walang problema kung putulan nyo ako ng liig ngayon, walang problema sa akin yan. Yun ang sagot ng yogi, kasi pag sabi ng mga soldier, pag hindi ka sumama namin, patayin ka rin, putulan kita namin ka ng ulo. Talis-talas ng sword ng mga sundalo ni Alexander. Sabi ng yogi, walang problema sa akin, patayin yung gusto nyo ngayon, putulan nyo. Doon sila namangha guys, ang mga sundalo. Ibang tao to hindi na natatakot mamatay, hindi na natatakot na ini-offer na, sige putulan nyo yung ulo ko, wala siyang pakialam. So doon na sabi ng mga soldier, matindi to, hindi to basta-basta na So ang ginagawa nila guys, kasi nga yun ang gusto nga sabi ng yogi, nagsabi naman, kung gusto nyo, yung leader nyo pupuntahin nyo dito, kung ano mang gusto niyang sa akin. So bumalik yung mga sundalo, sinabihan sila, ayaw sumama, kung gusto daw ikaw na lang pumunta sa kanya. Kasi nga yun hinanap nga ni Alexander, ang mga yogi kasi guys sa story sa India, yung mga immortal daw yan, hindi na mamatay, ganyan. Pumunta si Alexander doon. Sabi ni Alexander, yogi, pwede bang malaman kung anong sikreto na maging immortal? Kasi si Alexander guys, kasi yun talaga ang gusto niya, kasi maging habang buhay siyang walang kamatayan. So sabi ng yogi, okay, yun palang gusto mo, may binigay na instruction ng yogi, pumunta sa ganyan, itong bundok na ganyan, bigyan siya ng instruction or mag-map, punta ka doon. Pag dating mo sa pinakahuli, may makita kang isang lawa doon na crystal clear ang water. Ang water na yon ang inumin mo, yun ang pag uminom ka nga doon, yun maging immortal ka. So yun ang ginagawa ni Alexander, sinusunod niya yung sinasabi ng yogi. Kumuha siya ng sundalo, nagpasama siya, pinuntahan nila, naglakbay sila hanggang malapit, isang bundok na malapit. Alam ni Alexander, sinusunod niya kasi niya yung instruction ng yogi na ito malapit na. Ngayon nag-iisip siya, pag sinama ko itong mga kawal ko, siyempre pagdating dito iinom din sa tubig na ang tubig na magbigay ng immortality. So ilang lahat na walang kamatayan. So delikado si Alexander kasi inisip yung sarili niya. Ang ginagawa niya, sabi niya sa mga sundalo, dito lang kayo, ako na lang pumunta doon sa yung hinahanap natin. Siyempre leader siya, so okay, sumunod yung sundalo, pumunta na si Alexander doon. Noon nakita ni Alexander yung sinasabi ng yogi, kita yung isang lawa doon na crystal clear, yung malinaw na tubig na parang kristal doon. So pumunta na siya doon, iinom na sana siya. Bago siya nakainom, nakita niya isang yung crow na ibon doon. Yung crow parang ano ba sa atin guys, uwak ba yan, yung maitim. Habang painom na sana siya, nagsasalita yung crow. Sabi ng crow, bakit ka uminom sa tubig na to? Sabi niya, bakit? Kasi gusto ko maging immortal. Sabi ng uwak or crow, yun palang gusto mo, baka magsisi ka. Ako nga, kasi yun ang crow, yun ang palagi iniinom ng crow, yung tubig na yun Ilang million years na ako dito, nagsisi ako sa buhay ko. Bakit ako uminom sa tubig na to? Wala akong magawa. Ilang henerasyon na yung mga buhay pa rin hanggang ako gusto ko nang mamatay, ayaw pa rin, hindi pa rin ako matay kasi nga immortality. So marami kang maranasan hindi, so useless na rin kung anong pagbuhay na hanggang ngayon yung crow, useless ba, kumbaga
paano, anong gagawin niya? Hindi siya mamatay eh. Hindi matay. So, ang paghihirap niya, hindi rin, useless na rin kasi yung siguro million or billion years na hindi siya mamatay kasi nga immortality ka na eh. So gusto mo bang ganyan mangyari sa buhay mo? O kung gusto mo ganyan mangyari mo, sige, uminom ka dyan. Doon napaisip si Alexander. Oo nga pala, no? Halimbawa, mainam ako maging immortal ko. Useless ang mga ambisyon ko maging ganun. Wala na makakilala sa kanya na siya yung sanghari hanggang yung mga anak niya or kung whatsoever na achievement niya, kung ano, wala siyang kamatayan. O kahit magunaw pa siguro ang mundo, wala pa rin siyang kamatayan. Doon niya napaisip guys na hindi pala, pangit din pala ang sobrang ambisyon natin na maging ganun kasi hindi tugma talaga kung anong gusto natin. So ang nangyari guys, hindi na uminom si Alexander. Bumalik siya doon, hindi na ininom yung pag maging immortality. So bumalik siya. So kaya di ba sa kasaysayan si Alexander, namatay ata siya mga 31 or 32 years old sa niya. So ang aral doon guys, hindi tayo pwedeng mangharap ng kung sobrang sobra ba, kasi lahat ng iniisip nating sa sarili o sa buhay natin, hindi talaga hindi nakapagpasaya sa atin. Parang niloko na ng sarili natin na yun pala. Kasi nga yun nga ang kasabihan, example lang sa buhay natin. Gusto ko ng cellphone ng ganito, pag mayroon na gusto ko naman ganyan. Gusto ko ng bahay ng ganito, pag mayroon gusto mo. Parang walang satisfaction. Kaya ang kailangan talaga, kung anong meron ka, dapat i-enjoy or maging kontento tayo kung anong meron tayo. Dapat pala ganun. Ganun lang talaga sa buhay. Huwag tayong i-compare sarili natin sa iba. Huwag tayong mainggit sa iba kung anong meron sila kasi hindi nga pare-parehas ang buhay eh. Minsan nga mga kabas natin or natin, wala na pala dito sa mundo. O may iba na mga sakit, o may sakit pala tayo. Kasi pag nakaedad ka talaga, darating tayo sa panahon na lang tayo, parang namasyal lang tayo dito. So bakit hindi natin i-enjoy ang buhay natin habang andito pa? Kasi halimbawa guys, mag-iipon ka ng ganyan. Pagdating mo sa age na may edad ka na, halimbawa, marami ka na ipon. Tapos may edad ka na. Hindi, sabihin ng doktor, bawal ka nang kumain ng ganyan kasi nga may high blood. May diabetes ka. So hindi mo na ma-enjoy kung pinaghirapan mo. Hindi ko naman sinasabi na wag kang lang talaga yung nung unang mga tao, yung normal lang. Ako guys, hindi ako sa mga yung palaging mga high-tech guys. Parang wala na rin yan. Parang gumaga, parang si Alexander lang din ang iniisip niya yung gusto niyang mas maging yung palaging mas mapinaka pero hindi pala maganda kasi nga paraanhin pa. Parang tayo lang din. Yung kung ang pag-iisip natin normal lang ang iniisip natin para happy ka pa at saka ganun din. The more na parang kontento tayo sa buhay natin, the more din na hindi tayo mahirapan at the more din na mostly guys sa mga OFWs takot na umuwi sa Pilipinas kasi nga anong trabaho doon, hindi na matanggap kasi may edad na, overage na. Yun. Maganda talaga guys, negosyo. Kung kahit sa umpisa, kahit lang. Minsan kasi ang tao nahiya, ganito yung parang kumbaga pasikat lang ba. Kasi sabihin mo yan na mayaman naman sila, kaya may sasakyan, may bahay. Hindi yan sukatan sa yaman ba? Kasi nga marami ang experience pagdating ng yung bahay, sasakyan or anong kuha nila, pag mawalang income guys, nahirapan na rin yan. So pag magkaedad, daming sakit. At saka yung mga magsasaka guys, mga mangingisda, mas okay pa yun. Bakit? Tingnan nyo sila, dumating sila sa edad, kahit may edad na sila pero parang bata pa kasi sa exercise eksakto sa yung kinakain nila, yung sinasabi nila organic. Pero yung mga mayayaman, sasabi nating mayaman, kahit hindi nga mayaman, kumari lang, o malaking sahod, bata pa lang edad, pero ang dami ng sakit, madaling, bakit? Puro kasi ang kinakain, puro preservatives. Kasi may pira sila, bibili sila sa mga mall, kung ano-ano kinakain na, yung sabing mga hotel, masarap doon na pagkain. Kasi, alam mo guys, sa mga hotel, 5-star hotel, sabing, ang sarap ng pagkain nun. Ang ginagawa guys, puro chemicals yan guys, hindi yan sariwa.
Nagsasabi lang yang silang sariwa or maganda ang presentasyon. Kasi ginagamit yan guys, chemicals at saka preservatives. Pero para yung mga tao doon sa mga bundok, sa mga liblib na lugar, yun talaga ang sariwa. Kasi nga, ang mga halaman o gulay o pagkain doon, gawa lang talaga sa natural. Yung mga mabibili mo sa mga mall, mga supermarket, ano yan guys? Kasi business yan eh. Yung mga manok, biro mo yung manok, gawin lang ng 1 buwan, 2 buwan, baboy. Ang lalaki na, laki. So, ang ginagawa ng chemicals. So, saan mag-absorb yung mga chemicals na yung kinakain natin? Sabi natin, gulay naman kinakain ko, prutas naman. Yun nga, gulay at saka prutas man kinakain mo, pero kung susuriin mo, saan galing yung mga gulay at prutas na yan, kahit mga isda na yan, farm yan eh. Yung sinasabi ng culture, business, pinapakain yan mga chemicals para mabilis ang paglaki. So, ganun yun guys. Ang sarap diba? Lahat siguro tayo, pag nakita tayo sa limbawa sa Facebook or sa social media or sa TV na may mga lugar na green, taniman, ganyan, parang bundok, ang sarap. Yung mga bundok na yun, ginagawa ng yung landscape, ginagawang resort, di ba ang ganda? Ganun talaga. Samantala sa atin, pagliligo lang tayo ngayon, hindi tayo makaligo ng dagat pag wala tayong pera, kasi interest yung ginagawa ng mga beach, mga private, mga falls, hindi na basta-basta, may bayad na. Noon yan guys, libre lahat yan. O ngayon gusto na mag-camping, sa mga hindi ka na basta-basta mga camping, kasi nga kung gusto mo yung mga ganyan na may bayad na yan. So yun ang kaibahan guys ngayon. So sa last na guys, ang masabi ko, dapat maging kontento tayo at saka i-enjoy na natin ang buhay guys. Thank you guys, sa susunod ulit. Salamat.